Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. Ang schedule natin ngayon ay week 9, day 3. At ang ating mga Bible verses ay Romans 12:2 at 5. So, babasahin ko na siya. Amen. At magbibigay ako ng konting paliwanag sa mga verses kasi nagandahan ako dito sa verse na ito. And do not be fashioned according to this age. So sabi niya, huwag daw tayo maitugma sa kapanahunan na ito. So ibig sabihin, yung sanlibutan may kanya-kanyang kapanahunan. At bawat kapanahunan, merong uso. Huwag kang maitugma sa mga bagay na yan. Okay. But be transformed by the renewing of the mind. So anong sabi rito? Ang ating kaisipan ay dapat matransforma sa pamamagitan ng pagbabago o kabaguhan ng kaisipan. So ang isang bahagi natin na talagang dapat matransforma ay ang ating kaisipan. Kasi maski naligtas ang isang tao, kadalasan ang kanyang kaisipan ay luma pa rin at natural. Kaya madaling maakit yan na sanlibutan. Kaya anong kailangan ng kaisipan natin? Transformation sa pamamagitan ng pagbabago. Pag na-transform ang ating kaisipan, na-transforma siya, napabago siya. So hindi siya matatangay ng kapanahunan ng mga bagay na kaakit-akit sa sanlibutan. Amen. At kung nangyari to, sabi niya, okay, that you may prove what the will of God is, that which is good, well-pleasing, and perfect. Amen. So mula sa isang kaisipan na napabago, na transforma, na mapapatunayan natin, sabi niya, mapapatunayan natin, na ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kaaya-aya, at sakdal. So ang kalooban ng Diyos, hindi mo makikita yan, kasi yan ay isang bagay na hiwaga, mahirap makita. Profound kasi yan. Salitang profound, malalim, di mo maintindihan. Pero kung ang kaisipan mo ay hindi naitugma sa sanlibutan, sa halip siya ay na-transforma, napabago, makikita mo, matetesting mo, naku, itong will ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, napakainam, napakabuti, no, at napakaaya-aya at sakdal. Amen. So yan yung verse. Isang maiksing verse pero malaman siya. Tapos yung sumunod naman na verse, sabi niya, so we who are many are one body in Christ and individually members one of another. So dito naman binabanggit yung one body, isang katawan. At itong isang katawan na ito ay ang katawan ni Kristo, na kung saan lahat tayo ay bahagi ng katawan. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako para mas maintindihan natin itong mga verses na ito. Kasi matataas ang pahayag dito. A great revelation in the New Testament is the body of Christ. O yan, binanggit. Isa sa pinakadakilang pahayag sa Biblia ay ang katawan ni Kristo. The first mentioning of the body is in Romans 12:5. We must present our physical bodies for the mystical body of Christ. So ito ay unang pinahayag sa aklat ng Romans 12:5, at kung saan tayo rin ay inaatasan. So hindi binigay yung verse na yan, pero merong pag-aatas dito na ialay natin ang ating mga physical na katawan sa mistikong katawan ni Kristo. So, madalas sinasabi natin, mag-alay tayo. Anong iaalay natin? Ang ating physical na katawan tungo sa mistikong katawan ni Kristo.
tayo ba ay bahagi ng mistikong katawan ni Kristo? Oo, bahagi na tayo niyan. Kaya sinasabi natin na tayo ay miyembro o bahagi ng katawan na ito. Pero ang ating pagiging bahagi ng katawan ni Kristo ay may kinalaman sa ating espiritu. Kasi sa ating espiritu, nandyan yung buhay ng Panginoon na nagdugtong sa atin para maging bahagi ng katawan ni Kristo. So, kaya tayo ay katawan ni Kristo dahil sa buhay ni Kristo na naidala tungo sa ating espiritu. Pero, ang ating katawan, hindi pa bahagi niyan. Hindi pa bahagi niyan. Kaya ang ating katawan, kailangan ialay natin. Ialay natin. Upang maging bahagi ng katawan ni Kristo. So, pag inalay natin ang ating physical na katawan, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo sa ating espiritu at tinamudi niya pati ang ating physical na katawan. So, yan. Ito pa. When we present our bodies and are renewed in our mind, we see, discern, and prove by testing that the will of God is to obtain a body for Christ to be His fullness and expression. So binanggit sa atin dito yung will ng Diyos. Yung will ng Diyos. Okay? Ay tamuhin ang isang katawan para kay Kristo. At ito ay maging kapuspusan niya at kanyang kahayagan. So yan yung pinaka-will o kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tamuhin niya ang isang katawan, binubuo ng marami mga mananampalataya para maging kapuspusan ni Kristo. Ang kapuspusan ay ang pag-apaw ni Kristo at kahayagan ni Kristo. So yan ang layunin ng Diyos. Pero itong bagay na ito, mga kapatid, okay, kanina sinabi ko, dapat ang ating kaisipan, dapat ang ating katawan ay maialay para matamurin niya pati yung ating katawan. At dinagdag dito, sabi niya, dapat ang ating kaisipan ay mapabago din. Mapabago ay matransforma. So kung ang ating katawan ay naialay natin dito, ang ating kaisipan ay napabago, tinamo na niya ang ating buong katauhan. Sapagkat ang ating kaisipan ay ang nangungunang bahagi ng ating kaluluwa. So ang ating espiritu, natamo na. Di ba? Sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon. Naging bahagi siya ng katawan ni Kristo. Ang ating katawan, inalay natin ng kusa. At siya ay natamo na rin para dito sa isang katawan. At ang ating kaisipan, na-transforma, napabago, tungo sa katawan. Kaya halos buong katauhan natin, natamo niya, tungo sa isang katawan. At sinasabi sa atin na ito yung will ng Diyos, na tamuhin ang isang katawan para sa kapuspusan ni Kristo at kahayagan ni Kristo. So, mula sa maiksing paliwanag, so lumikha ito ng isang magandang pananaw para sa atin. Ano ang will ng Diyos? Tamuhin ang isang katawan na kung saan ang mga miyembro niya ay mga tao na natamo niya ang espiritu, natamo rin niya ang katawan, natamo rin niya ang kaisipan. So, yan yung will ng Diyos. Amen. Amen. So, magbabasa na ako. So, today's reading na tayo. Romans 12:2 speaks of the will of God. God does not have many wills, but only one will. So, ilan ang will ng Diyos? Isa lang. Hindi many wills. Strictly speaking, God's will is nothing less than to have the church. That is to have a body for His Son. So ngayon, diretso na sinasabi natin. Diretso na. Na ang kalooban ng Diyos ay ang magtamo ng isang katawan na walang iba kundi ang eklesiya.
So ano ang will ng Diyos? Ano ang kanyang layunin? Ang eklesiya. Ano ang eklesiya? Katawan ni Kristo. Yan ang gusto ng Diyos ngayon. So kahapon, ano ang kanyang will? Si Kristo mismo. Sinasabi natin. Sa labas ni Kristo, wala ang layunin ng Diyos. No? Ang layunin niya ay si Kristo. Ngayon, sinabi sa atin, ang layunin ng Diyos ay ang katawan ni Kristo na siyang eklesiya. So sa kabuuan, ang layunin ng Diyos ay si Kristo at ang eklesiya na katawan ni Kristo. Yan ang will. Yan ang will. At sinasabi, iisa lang yan, yung will ng Diyos. Si Kristo at ang eklesiya. When we see this, we will sacrifice everything for it. Because we will realize that this is the unique will. So no matter how good we are or how many things we do, if we are not in the church, if we do not practice the church life and live for the church, we are not in the will of God. So strong ito, itong sinasabi rito. Na kung kayo, nanonood kayo ng View ngayon, pero sabi niya, kung kayo ay wala sa eklesiya, nanonood kayo ng preview natin, mabuti yan. Ibig sabihin, nagmo-morning watch kayo, nagmo-morning revival kayo. Pero, kung wala kayo sa eklesiya, hindi ninyo sinasagawa ang buhay eklesiya at hindi kayo namumuhay para sa eklesiya, wala kayo sa kalooban ng Diyos. Binasa ko lang to. Sabi niya. Kaya kailangan mag-rise up tayo. Bumalik tayo sa church life. Mabuhay tayo sa buhay eklesiya. Ialay natin ang ating katawan, ang ating kaisipan. Bigyan natin ng pagkakataon na ma-renew. Ano pa? Mapabago upang tamuhin ng Panginoon ang ating buong katauhan, spirit, soul, and body para sa kanyang katawan. Oo. At ito hindi lang dapat objective. Ito ay maging subjective sa pamamagitan ng pagbubuhay eklesiya. Amen. Amen. Therefore, to prove what the will of God is to practice the church life. If we are proper members of the body, acting and functioning in the church life, then we will have everything else. We will be persons in the will of God. So yun yung maganda rito. Na yung will ng Diyos, hindi lang natin nakita, hindi lang naihayag sa atin, kundi dapat pasukan mo. So isang bagay, ang nakita mo, naintindihan mo. Pero isang bagay din na nandun ka at bahagi ka nun. Oo, kasi tayo kasi nagpapaliwanag dito, lahat ini-explain natin. At kung ang Diyos ay maawa sa iyo, magkakaroon ka ng pangitain. Makikita mo ito. Naku, ang eklesiya pala ay ang kalooban pala ng Diyos. Ay si Kristo at ang eklesiya. At nakita mo, wala ka sa eklesiya. Tapos hindi mo binubuhay si Kristo sa pamumuhay mo. Wala ka sa will ng Diyos. Nakita mo, pero wala ka doon. At nawa ito ay magtulak sa atin, magbigay sa atin ng puwersa na hindi lang natin nakita kung ano ang kalooban ng Diyos, kundi tayo ay naging bahagi, napasok, at nabubuhay sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-a-apply sa Panginoon bilang lahat-lahat sa ating buhay at pagbubuhay eklesiya. Kompleto na yung buhay mo. Kaya sabi niya rito, hindi, maiksi lang yung isang salitang sinabi rito. Pero sabi niya, pag nangyari ito, then, sabi niya, we will have everything else. Ano ba yung everything else na yan?
Kasi ito ay salita ng ministeryo. Sabi niya, pag nakumpleto na yan, yung buhay mo, nakita mo yung kalooban ng Panginoon, ano pa? At si Kristo, naging pamumuhay mo, naging lahat-lahat mo. At pagkatapos nakapasok ka sa buhay eklesiya, at buhay eklesiya ka, naging isang normal kang bahagi ng buhay eklesiya, nagpa-function ka. Nag-church life, nagpa-function. Sabi niya, pag nangyari to, everything else, okay, we will have everything else. Wala ka nang kulang sa buhay mo. Ibig sabihin nito. Nasa iyo na lahat. Nasa iyo na lahat. At ilang panahon na lang, pwede ka na ma-rapture. Amen. Okay, so sabi niya yung last part, we will be persons in the will of God. Now, ang persons in the will of God, hindi lang nakakita, okay, kundi naidala siya sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Okay, so strictly speaking, according to the revelation of the New Testament, a person who truly touches God's heart and is an overcomer in the eyes of God is one who is living in the body and practicing the body life. So ang emphasis natin ngayon ay yung body life. No, na sinasabi rito, ang isang tao na ayon sa pahayag ng bagong tipan ay dapat maging isang tao na nakahipo sa puso ng Diyos, no? At siya ay naging isang mandaraig sa mata ng Diyos. Okay, at siya ay nabubuhay sa loob ng katawan at nagsasagawa ng buhay katawan. So yan yung isang bagay na totoong nakakita. Totoong nakakita sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin yung kanyang pagkakita sa kalooban ng Diyos na idala siya tungo sa buhay eklesiya. At naging normal siyang miyembro ng katawan ni Kristo, nabubuhay na siya sa buhay eklesiya. So, overcomer ka pag ganun. Amen. So, nawa tayo ay hindi lang nakakaintindi. Merong mga tao kasi, alam ko, magaling silang makaintindi ng mga doktrina, mga katotohanan. Pero hindi sila gaanong committed sa church life. Hindi gaanong committed sa church life. So, itong church life, nangangailangan kasi ng commitment to. Kasi ito ay kaharian ngayon. At dapat, priority natin siya. Amen. So, nawa, maakit tayo tungo sa buhay eklesiya. Amen. So, he is not spiritual individually and is not overcoming individually. Rather, he understands clearly that he is a member in the body. Kasi yung pangitain tungkol sa katawan ni Kristo, mapapalaya tayo mula sa pagiging individualistikong tao, makasariling tao. Sabagat, meron tayong isang elemento kasi, at ito ay, pwede natin sabihin, isang natisod na element na gusto natin nag-iisa tayo. Ako may ganyan din eh. No, pero napagtanto ko na hindi pwede. Hindi pwede. No, hindi ako pwedeng maglingkod mag-isa. Hindi ako pwedeng mabuhay mag-isa. At hindi ako pwede na walang church life. No, pero sa nature, andun yung pagiging individualistikong tao. Nandyan tayo. So, kailangan maligtas tayo dyan. At ang paraan ay ang mag-church life. Amen. So, no member can live apart from the body. Yet almost all of us live an abnormal life. We may think that as long as we do not love the world or lust after sin, we are all right. But in fact, this is not enough. Amen. So, madaling sabihin na,
Miyembro tayo ng katawan ni Kristo, bahagi tayo niyan. So, madaling sabihin yan. Okay, pero humahantong pa rin tayo sa abnormal na pamumuhay. Okay, na minsan yun ay ang pamumuhay na parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi naman ako masamang tao. O hindi na ako makasanlibutan ngayon. No? At hindi na ako nahuhulog sa mga pita ng kasalanan. Okay na ako. Okay na ako. Ba't pa ako mag-church life? So pag ganyan ang sitwasyon mo, okay, may kulang ka pa rin. Ano man ang ganda ng iyong spiritual na kondisyon, may kulang ka pa rin. Ano mang spiritualidad na meron ka, may kulang ka pa rin. At ito ay makukumpleto sa loob ng church life. Amen. The most important thing is whether or not we are living in the body. Is our loving of the Lord and being spiritual, sanctified and overcoming something in ourselves or something in the body? If it is in ourselves, it is not worth much. So spiritual ka nga, marami kang alam. Ano pa? Magaling kang magsalita. Ano pa? Mabuti ang iyong pamumuhay. Maayos ka, moral ka. Pero kung lahat ng ito ay para sa sarili mo lang, hindi ito para sa eklesiya, hindi siya masyadong makahulugan. Hindi siya masyadong makahulugan. Kailangan lahat ng bagay, okay, ay naka-focus sa church life. Amen. Upang maging makahulugan ang mga spiritual na bagay sa buhay natin. Amen. So from the view of God's eternal economy, unless we are in the body, whether or not we are spiritual, whether or not we sin, are not worth much. God is not after a group of spiritual and sinless people. Rather, He is after a body. Only our being in the body will have eternal value in the eyes of God. Amen. So, nasa katawan ka ba? O wala? Tangi lang kung nasa loob tayo ng katawan, hindi lang sa objektibong pananaw, kundi lalo na sa practical na pagsasagawa. Ito ang napaka mahalaga sa mata ng Diyos. Ang makita niya, ang mga believer na practical, normal na nabubuhay sa loob ng eklesiya. Kaya dapat tayo ay isang normal, functioning member of the body of Christ. Nagpa-function ka sa loob ng katawan. Nagmi-meeting ka, nagpa-function ka. Naglilingkod ka sa loob ng katawan. Nag-aalay ka ng mga bagay sa loob ng katawan. At lagi kang nagpapahalaga sa loob ng katawan. Kaya natamo tayo ng Panginoon ang ating consecration, hindi lang sa Panginoon bilang ulo ng katawan, kundi para sa katawan. Amen. To live in the body is to live corporately with the members under the head. To live the body life, first we must be under the head and take the head as the life, the principal object and the center. So ano ba ang pagiging nasa katawan? So ang pagiging nasa katawan ay ang pamumuhay ng sama-sama sa mga bahagi ng katawan na nasa ilalim ng ulo ng katawan. So sa pagsasagawa ng katawan, ng buhay katawan, hindi mo pwedeng i-disregard yung ulo. Yung ulo ay si Kristo. Kailangan manatili pa rin na tayo ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Panginoon bilang mga tao na nabubuhay, gumagawa, nagsasama-sama sa loob ng katawan. So nandun tayo sa direction ng ulo. Ang katawan hindi siya sinasagawa ng pagsasama-sama lang. Sapagkat kung i-disregard natin ang ulo, magiging mga wild tayo na nagsasama-sama, walang direksyon.
walang kontrol, walang pamamahala. Kaya ito ay pagsasagawa sama-sama sa ilalim ng isang ulo. So yan ang pagsasagawa ng katawan. To have the body life, whatever we think or do has to be under the control of Christ, the head. We have to take Him as the center of our whole being. Second, we have to coordinate with all the members to live a life that expresses the head. So ito yung direksyon ng katawan. Ito yung direksyon ng katawan. Sama-sama. Okay. Na naghahayag sa isang ulo lang. Bawat isa. Hindi humihiwalay. Hindi humihiwalay sa ulo. So ibig sabihin, corporate, nandito tayo. Sama-sama tayo. Pero bawat isa sa atin, may connection sa ulo. Hindi tayo humihiwalay dyan. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating gawa, sarili nating galaw. Kundi tayo ay pinamamahalaan ni Kristo bilang ulo ng katawan. Nang sa gayon, naihahayag ang katawan ni Kristo. Okay, naihahayag siya sa pamamagitan ni Kristo na siyang ulo ng Eklesiya. So, ito yung kumpletong paliwanag kung ano ang mabuhay sa loob ng katawan. Kung ano ang manatili sa buhay katawan, kung paano isagawa ang buhay eklesiya. Ito ay isinasagawa ng sama-sama sa ilalim ng isang ulo. At yan ay walang iba kundi si Kristo. Amen. So we have to learn to live in the body and submit to the head all the time, to take care of the feeling of the body and to live together with all the members. So maganda ito. Sabi niya, matuto tayong mabuhay sa loob ng katawan. Okay? Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ulo sa lahat ng kapanahunan. So ang pagpapasakop natin sa ulo na si Kristo ay lahat ng kapanahunan. Ano mang ginagawa natin sa loob ng katawan. Dapat tayo ay nasa ilalim at nagpapasakop sa ulo na walang iba kundi ang katawan. At pinahahalagahan natin ang damdamin ng katawan. Corporate yan. Ibig sabihin, meron kang damdamin na pwede yung damdamin mo nang galing sa ulo. Pero yan ay pinamamahalaan pa rin ng isang damdamin na corporate bilang katawan ni Kristo. So ito yung pagsasagawa ng buhay eklesiya. Pinapakinggan mo rin yung mga damdamin ng mga kapatid. No, baka minsan kasi yung inaakala natin damdamin natin ay lumihis na. Kaya sa pamamagitan ng damdamin ng katawan, na ibabalik tayo sa tamang damdamin na nanggagaling sa Panginoon. Sapagkat pwede tayo magkamali. No? Ano man ang sabihin mo na, naku, meron akong presensya ng Panginoon. Naku, nananalangin ako. Naku, okay ang aking relasyon sa Panginoon. Ganda yan. Pero pwede pa rin magmintis yan. Sa mga nagdaang panahon, nakakita ako ng mga ganyan na talagang makulit na sa Panginoon ito. Ayaw makinig sa mga kapatid. Hindi niya alam na siya ay nasa kaluluwa na. Pero kung bibigyan mo ng pagkakataon ang damdamin ng katawan, na ibabalik ka uli sa espiritu mo at nagiging tama ka uli. Kalauna, may liwanag ka na ko, hindi pala tama yung aking damdamin. Kaya bukod sa ating magandang relasyon sa Panginoon, papahalagahan mo pa rin ang damdamin ng katawan. Yan ay ang pagiging nasa loob ng katawan. Makinig ka rin. Huwag tayo matigas ang ulo. Makinig tayo sa damdamin ng katawan. Amen. So magaganda yung mga tips na sinasabi sa atin. Para mga tips ito, paano ba magbuhay katawan? Amen. Amen. So we should not take our own spirituality, holiness, or victory as the center. O yan. Meron ka bang spirituality? Okay naman. Meron kang holiness, victory, meron din. Pero huwag mong gawing sentro yan ng iyong spiritual na buhay.
So, wag yan. Ang sentro natin, mga kapatid, ay ano? Si Kristo at ang katawan. Amen. Hindi tayo humihiwalay sa Panginoon sapagkat siya ang ulo. Pero, meron din tayong corporate aspect na pinakikinggan natin ang damdamin ng katawan. Amen. Kaya, hindi tayo individualistic. Maging yan man ay spirituality, holiness, o ano pa man yan, no? O victory, no? Ano man yan, hindi natin yan ginagawang pang-individual na sentro natin. Kundi ang corporate feeling ay pinapahalagahan natin. Amen. Amen. Okay, so sabi niya, ulitin ko to, this will make us This will make us particular and individualistic and will cause us to condemn others and make demands on them. Kasi pag sinentro mo yung mga pansarili mong bagay, spirituality mo, victory mo, ano pa yung bagay na yan. Pag sinentro mo siya sa iyong pang-individual, okay, na damdamin, magsasanhi ito na magkaroon ka ng problema sa iba. Dahil sa feeling mo, tama ka, kukondinahin mo yung iba. Di ba? Kukondinahin mo yung iba. At pipilitin mo sila na sumunod sa'yo. So magkakaroon ng gulo. Magiging problema yan. Kasi ikaw ay, on your own. Yung sinasabi, ikaw ay nasa sarili mo. Kaya pag tayo ay nasa loob ng katawan, huwag tayong nabubuhay sa ating sarili. May kalayaan din naman tayo magsalamuha, mag-suggest, magbigay ng ating pananaw. Okay. Pero yan ay dapat nare-regulate ng damdamin ng katawan. Huwag mo ipilit, ibig sabihin yan. Kung inisip mong tama yung sa'yo at hindi naman siya nagiging agreeable sa mga kapatid, huwag mo siyang ipilit. Willing tayo na mag-deny ng ating sarili. Amen. So neither should we try to keep some regulations and conform ourselves to others. Rather, we should live in the Spirit to express Christ in an organic and coordinated way. So yun yung panghuling salita. Let us express Him in an organic way. Okay. Ibig sabihin, organic, hindi siya mga nabuong rule and regulation. Huwag tayong bumuo ng mga sa loob ng church life. Yung mga procedure na dapat ganito, number 1, number 2, number 3, yan ang sundin natin mga rules and regulations. So, yan ay hindi organic. Tandaan natin, ang mga bagay sa loob ng eklesiya ay pinamamahalaan ng Espiritu. Kung ano ang tama sa Espiritu, doon tayo. At ang Espiritu ay paano-ano. May panahon na nandiyan sa direksyon na yan, lumilipat siya ron, nagmumove siya, gumagalaw siya sa gitna natin. Kailangan alam nating kilatisin ang galaw ng Espiritu sa gitna natin. Sapagkat ang ulo na si Kristo ay ang Panginoon na Espiritu ngayon. Amen. So, salamat sa Panginoon. Pinakita sa atin ang kalooban ng Diyos, ang buhay eklesiya. Salamat, Panginoon. Patuloy mong pinakikita sa amin na ang kalooban ng Diyos ay ikaw mismo bilang ulo ng eklesiya. At ito rin ay ang buhay eklesiya na kung saan kami ay nadala upang mapalaya sa aming mga individual na mga bagay-bagay sa buhay namin tungo sa sama-samang pamumuhay sa loob ng katawan. Amen. Amen.